Kailanman ay di naging garanti ang haba ng pagsasama bilang magkarelasyon o bilang mag-asawa. Kahit nagsama na kayo ng 10, 30, 40 to 60 years, lahat ay may hangganan. Alam mo ba kung saan nagtatagal ang relasyon? Sa salitang ito. Psh! Sa commitment. Pwede kasing mawala ang naramdaman mong pag-ibig pero hindi yung pagiging committed. Minsan wala kang maramdamang pag-ibig sa iyong asawa dahil may bisyo ng bababae, ng lalaki, dahil walang trabaho, pabigat minsan sa halip na tumulong o kaya laging taliwas sa iyong gusto. O masasabi mo bang in love ka everyday? Hindi siguro, lalong-lalo na sa mga bago pa lang na relasyon. Kaya tayo ay nagiging tapat dahil sa commitment mong maging tapat. Dahil sa commitment mong maging honest. Dahil kung ang pag-ibig lagi ang usapin, sumasablay tayo. Alam mo ba kung bakit? Makakita ka ng maganda, sexy, gwapo, ano sasabihin mo? Ay, in love ako. Parang nawiwindang ka, di ba? Parang naiba ang timpla ng iyong katawan. Sabi sa Bible, sa Matthew 12:34, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano na daw ang nilalaman ng ating puso, siyang lumalabas sa ating nguso. Paano naman yung matapat na nagmamahal sa iyo? Wala na lang ba sila? Love is always sacrifice and commitment. Sabi pa nga sa 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, and it keeps no record of wrongs. Ngayon, kung di mo pinapahalagan yung pag-ibig na yan, ang pagiging committed mo, malaki ang tendency na magloko ang isa man sa inyo. It all comes down to commitment. Being committed is a virtue. Solusyon, sa Diyos ka lamang makipagtipan. Pangalawa, sa jowa mo lamang syempre, malamang sa malamang may forever ka at napag-uusapan lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya naniniwala akong may forever. Purihin ang Diyos. See you guys and God bless you.